Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Ngayon po ang ating topic, ang ating pong topic, magandang gabi po sa inyo lahat. Ang ating pong topic ay bawal sambahin ng nilalang sa Roma 1 verse 25. Dapat po ang lumalang imbes na nilalang. So, ito po ang pinaka-topic natin na makakapasok at hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Part 2 na po ito. Sa ating topic, sana po ay pakinggan niyong mabuti. Sa sandali po tayong mananalangin sa ating Diyos, Ama na nasa langit. Ama namin Diyos na nasa langit, sa oras na to kami nagpapasalamat po sa iyo. Buong puso kaming nagpapakumbaba sa harapan mo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala na gawa. Sa isip, salita at sa gawa. Puro upang marinig mo po ang aming mga panalangin. Malayang kumilas po ang banal mong Espiritu sa oras na ito, sa lugar na ito. Patuloy ang proteksyon ng Panginoon ng iyong kabanal-banal ng dugo. Tulog kang gumalaw sa aming buhay. Sa oras na ito, buksan mo ang puso at isipan ng mga taong makikinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon, upang malaman nila ang katotohanan, upang sila po ay makaligtas sa apoy ng impyerno. Tulungan mo kami, Ama namin Diyos na nasa langit. Naway ipaunawa mo sa amin ang aming maririnig sa oras nito. Salamat po, Ama na nasa langit, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ito nga po, sa ating topic, sana po pakinggan niyo pong mabuti. Dahil napakahalaga po nito sa lahat ng tao sa buong daigdig. Dito po natin malalaman ang katotohanan na mangyayari at magkakaroon po tayo ng kaalaman upang makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit at upang hindi mapahamak habang tayo ay nabubuhay pa. So malaki pa po ang pag-asa natin na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon po ay umpisahan na natin ang ito po ang mga taong masasama na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos na sinasabi o binabanggit ng Biblia. So basahin po natin sa Pahayag 21 verse 8 sa Apocalypse 21 versikulo 8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ganon din ang sinasabi sa Pahayag. Basahin po natin sa Pahayag 22 verse 15. At sa Pahayag 21 verse 27 naman ang hindi makakapasok na binabanggit dito at mga makakapasok. So basahin po natin. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito po ay sa Pahayag 21 verse 27. Ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ito ay ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. Maraming hindi nakakaalam na mayroon pala tayong pangalawang kamatayan o pangalawang buhay na binabanggit dito sa Pahayag 21 verse 8. So mahalaga pa pala ang pangalawang buhay. Hindi ba't ang alam natin ay mayroon tayong isang kamatayan at hanggang doon na lang? Ngunit hindi pala ganun. Meron pa palang pangalawang kamatayan na ating nabasa at nalaman na natin ang mga hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos.
Ipapaliwanag ko po sa inyo ang mga binabanggit dito ng mga taong masasama na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sila po ang mga gumagawa ng masama tulad ng pagnanakaw, mga magnanakaw, mga sakim, pagbibisyo, kalibugan, pag-iisip ng masama sa kapwa, mga naninira ng mga kamag-anak, makamtan lang nila ang kanilang masamang hangad. Kahit magkaroon ng away sa bawat pamilya dahil sa kasakiman at inggit na mayroon sila. Akala nila ay wala silang nagagawang kasalanan. Palasimba sila, ngunit nagsisinungaling at sakim, naninira ng mga kamag-anak. Mga nagpapakaligaya na hindi naluluwalhati ang Diyos, tulad ng pagsa-cellphone, pagpe-Facebook, pag-YouTube, o anumang social media na nagbababad dito. Imbes na unahin muna ang Diyos na dapat magdasal palagi at magpasalamat bago mag-Facebook. Mga mahilig sa disco na walang iniisip kundi ang magsaya sa buong buhay nila. Mga nagpapapatay o pumapatay. Mga hindi nakikinig ng mabuting balita at nagsasagawa nito. Mga sinungaling sa salita at sa gawa. Karamihan ay gumagawa nito na ginagawa lang nilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nakakala nila ay hindi masama ito. Mga naninira ng kapwa o kamag-anak, nanunuhol o nagpapasuhol. Mga sakim tulad ng mga magkakapatid na hinatian ng mana, ngunit may isang kapatid na sakim at siya ang nagpasya na mas marami ang sa kanya na mana. Mga walang awa o mapagmataas, malupit, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, imbes na sumamba sa tunay na Diyos, ay sa mga larawan o rebulto sila nagdarasal at nananalangin o sumasamba. Gaya ng naipaliwanag ko na po na dapat ang lumalang ang dapat nating sambahin at ang tamang pagsamba ay sa pamamagitan ng Espiritu na hindi po natin nakikita sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Yan po ang nakalagay sa salita ng Diyos na mababasa natin sa John 4 verse 24. Kaya napaka-importante po ang pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito po natin malalaman ang katotohanan na nakalagay sa banal na aklat ng Diyos. Kaya dapat po na sinusunod natin ang sinabi ng Diyos na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan dahil hindi makakapasok at sumasamba dito gaya na po ng ating nabasa sa Pahayag 21 verse 10. Mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae. So pinagbabawal po ito ng Biblia. Ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. So hindi po ako nagsabi nito. Binabasa ko lang po kung ano po ang nakalagay sa Biblia. Mga duwag, ito ang mga taong sumuko sa buhay at hindi nagtiwala sa Diyos. Sila ang nagpakamatay na hindi nagtiwala sa Diyos. Imbes na lumapit sa Diyos, ay tinapos ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Naduwag sila sa buhay at hindi nakapag-isip ng tama. Tandaan po natin na nasa huli ang pagsisisi. Kapag nangyari na ay hindi na maibabalik pa. Kaya pinaalalahanan na po tayo ng ating mapagmahal na Diyos Ama na habang nabubuhay o may buhay pa po tayo ay matutunan po natin magbago at palaging gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa. Mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Magbago na po tayo hanggat hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus, hanggat hindi pa tayo binabawian ng buhay.
Maaring bukas, sa isang araw, o sa susunod na buwan o taon, o sa susunod na taon siya darating ang Panginoon. So tandaan niyo po na pinaalalahanan na po tayo ng Diyos upang magbago, mga babala ng Diyos, at upang hindi na tayo magsisi sa bandang huli. Magkaroon po tayo ng takot at pagmamahal sa ating Diyos. Gawin po natin ang mabuti, kalugod-lugod sa Kanya at nakakapagluwalhati, nakakapagbigay kasayahan sa ating Diyos. Alam niyo ba ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng nangyari kay Noah? Na walang alam ang mga tao kundi mag-asawa, kasayahan o pang-araw-araw sa buhay, na hindi nila alam na gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig sa araw na iyon. Maging babala na po ito sa lahat. Sadyang napakabuti po ng ating Diyos. Biruin mo, nagbibigay muna siya talaga ng babala na nakatala na po sa Biblia na kanyang iniwan para sa atin upang basahin natin araw at gabi. So bago niya gawin ito, gusto niya magbago ang mga tao, maging mapagpakumbaba po tayo, maging mahabagin, mapagmahal sa Diyos at sa kapwa. So natutuwa po ang ating Diyos kapag ang isang tao ay gumagawa ng mabuti, na may tunay na pagmamahal at pagmamalasakit, na hindi nagkukunwari lamang. Alam ng ating Diyos kung ano ang ating hangarin, mabuti man o masama. At gaya nga ng nasabi sa Biblia, na lahat ng ating ginawa o ginagawa ay nakasulat sa mga libro o sa aklat ng ating Diyos. Kaya wala nang maidadahilan ang sinuman, ang isang tao, kapag hahatulan na ng ating Diyos. Kung ikaw man ay palasimba, madalas nananalangin, pero mainit ang ulo, masama ang ugali, sakim, naninira ng kamag-anak o ng kapwa, o chismoso, at masama ang lumalabas sa bibig. May panahon pa po tayo. Sana po magbago na po tayo. Huwag na nating hintayin na abutan pa tayo ng kamatayan o bago pumikit ang ating mga mata. Huli na ang lahat sa dagat-dagatang apoy na asupre o impyerno mapupunta kapag hindi po tayo nagbago at nagsisi, nagpakumbaba at sumunod po sa ating Diyos at nakinig sa mabuting balita. So pakaisipin po nating mabuti kung ano ang tama at nakalulugod sa ating Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Mahal po tayo ng ating Diyos, kaya nga ibinigay niya sa atin ang kaisa-isa niyang bugtong na anak na si Jesucristo, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nababasa po natin sa Juan 3, versikulo 16. Kaya kung ayaw niyo pong mapunta sa impyerno, magbago na po tayo at gawin ang tama, nakalulugod sa ating Diyos, upang makapasok po tayo sa kanyang kaharian, na kung saan ay perpektong katawan na walang kamatayan at wala ng paghihirap sa mga makakapasok sa kaharian ng ating Diyos Ama. At pagsumikapan po natin mailagay ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay, sila po ang mga Kristiyano na namumuhay ng matuwid, hindi sinungaling, hindi naninira ng kapwa o kamag-anak, nagmamahal sa kanilang Diyos at sumusunod dito, at nagmamahal sa kapwa, at gumagawa ng mabuti sa araw-araw at marunong tumulong sa nangangailangan, marunong at maawain. So, salamat po sa gabing ito, na naway nabuksan po ang inyong puso't isipan sa ating topic, sa aking mga ibinahagi.
At naway nabigyan po kayo ng katotohanan. Nalaman niyo po ang katotohanan na ito'y nagmumula lamang sa ating Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Salamat po sa lahat ng mga nakinig sa salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kayong lahat ng mga may sakit, sa pangalan ni Jesus, anumang sakit ay meron kayo, cancer man to, o sakit sa ulo, sa tiyan, sa paa, sa likod, o ano pa man ang inyong masamang karamdaman, ubo, sipon, lumayas ka in the mighty name of Jesus. Kayo man ay naghihingalo, kayo'y bibigyan ng pangalawang buhay ng ating Diyos. Walang imposible sa mga taong may pananampalataya. Kapag tayo'y mabuti sa Diyos, siya po ay mabuti. Ang taong matuwid agad niyang dinirinig. Ito po ang nakatala sa Biblia. Salamat po, Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakinig sa oras na ito. Amen. Thank you, God. In Jesus' mighty name. Amen.